young lady from Denmark with a burning desire about going into the Arctic. And to represent Denmark in the Fjällräven Polar Expedition 2018. I'm very enthusiastic about outdoors and outdoor activities. I'm studying a bachelor in outdoor life in Norway for the same reason. I'm trying to film a dream to go into the Arctic. But sometimes it takes some detours before you end up where you want. Noong ika-17 ng Disyembre taong 2018, ang mga bangkay ni Louisa Vesterager Jespersen, isang 24 na taong gulang na Danish na babae, at Maren Juland, isang 23 taong gulang na babaeng Norwegian, ay natagpo ang pugutan ng ulo sa paanan ng Mount Tokbol. Ang Mount Tobkal o Jebel Tobkal ay isang bundok sa timog kanlurang Morocco na matatagpuan sa Tobkal National Park. Sa 4,167 metro, 13,671 feet, ito ang pinakamataas na rurok sa Morocco, Atlas Mountains, North Africa at sa Arab world. Matatagpuan sa layong 63 kilometro, 39 na milya, sa timog ng lungsod ng Marrakesh, at makikita mula rito, ang Tobkal ay isang ultra-prominenteng peak, ang pinakamataas na sa mahigit 2,000 kilometro, 1,200 milya. Ang Tobkal ay nireranggo sa ika-27 sa pamamagitan ng Topographic Isolation Malani sa mga manlalakbay bilang pangunahing base para sa summit ng Tobkal, na siyang pinakamataas na tugatog sa North Africa. 4 na kalalakihan ang umaatake at nagbahagi ng video sa social media bago ang mga pag-atake, nangako ng katapatan sa teroristang grupo ng ISIS, at tinalakay ang pagkasira na dulot ng mga eroplanong pandigma ng alyansa ng Crusader. Ang isa sa mga sumalakay ay nagsabi, patuloy na labanan ng mga kaaway ng Allah, nasaan ka man, wala kang dahilan at ipaalam na kami ay iyong mga taga-suporta, mayroon kang mga kakampi sa amin. Ayon sa eksperto ng Swedish Defense University na si Magnus Ranstorp, ang mga teroristang umaatake sa mga magkaibigan ay hindi isang bagong phenomenon, at ito ay naglalayong gawing destabilize ang bansa kung saan nagaganap ang mga naturang pag-atake. Habang ang Morocco ay karaniwang nakikita bilang isang ligtas na destinasyon para sa mga turista, ang huling pag-atake ng terorista ay nangyari noong 2011, kung saan 17 katao ang napatay sa pamamagitan ng pambobomba sa isang restaurant sa Marrakesh. Mahigit 1,600 katao ang naglakbay mula sa Morocco upang sumali sa Islamic State sa Syrian civil digmaan. Noong una ay hindi pinansin ng mga awtoridad ng Moroccan ang mga taong sumali sa ISIS, ngunit kalaunan ay napagtanto na maaari silang bumalik upang gumawa ng mga pagkakasala ng terorista sa Morocco. Bilang resulta, nabuo ang Bureau Central d'Investigation Judiciaire noong umaga ng ika-17 ng Disyembre taong 2018, isang pares ng mga French hiker ang nakatagpo ng mga pugot na katawan ng mga biktima, at ang kanilang tolda, malapit sa isang trail na nag-uugnay sa Imlal sa Mount Tobkal. Ang Imlal ay konektado sa Azni at Ikis sa pamamagitan ng kalsada, at ang mga shared taxi at minibus ay nagbibigay ng mga serbisyo sa kanilang dalawa. Ang Azni ang pinakamalapit na bayan sa Imlal at kung saan ginaganap ang lingguhang pamilihan ng Sabado. Ang isang sospek na nagngangalang Abderraham Kayali ay mabilis na nahuli kasunod ng insidente, matapos na matagpuan ng pulisya ang isang ID sa tolda ng mga biktima, na naiwan ng sospek. At 3 karagdagang sospek, sina Abdesamad Ejud, Rached Afati, at Younes Wazayad, ay nahuli ng pulisya habang nakasakay sa bus sa oras ng pagmamadali sa umaga sa kalapit na lungsod ng Marrakesh. Nahuli ang 3 sospek na may hawak na mga armas na patalim. Ang kanilang pinuno na grupo na si Abdesamad Ejud, at ang 4 na lalaki ay kumuha ng video noong 1 linggo bago ang mga pagpatay, kung saan nangako sila ng katapatan sa hukbo. Ang mga pumatay ay sumang-ayon na magsagawa ng isang teroristang aksyon sa alinman sa mga serbisyo ng seguridad o mga dayuhang turista, bago nagpasyang maglakbay sa rehiyon ng Imlal upang maghanap ng mga dayuhan, at kung saan nila target ang 2 magkakaibigan. Sa video ng mga pagpatay, maririnig mo ang mga sospek na sumisigaw ng mga kaaway ng Allah, at paghihiganti para sa ating mga kapatid sa Hajjen. Ang pulisya ng Moroccan ay gumawa ng karagdagang pag-aresto sa mga individual na pinaniniwalaang may koneksyon sa mga sospek. 24 ang nilitis sa Saleh, malapit sa Rabat sa Morocco. Sa mga kinasuhan,
23 suspects ay Moroccans mula sa Marrakesh, at isa ay Swiss-Spanish Muslim convert. 3 sa kanila ang kinasuhan ng murder, at ang iba pang 23 ng iba't ibang kaso ng terorista. Noong Mayo taong 2019, inamin ng isa sa mga sospek ang pagpatay sa isa sa mga babae. Dati siyang nakulong dahil sa pagtatangkang sumali sa Islamic State sa Syria, at pinalaya noong 2015. Noong Hulyo taong 2019, 3 sa mga sospek ang nahatulan ng kamatayan, na sinabi ng kanilang abogado na mag-apela siya. Noong ika-31 ng Oktubre taong 2019, ang hatol na kamatayan para sa 3 nahatulan ay pinagtibay ng Anti-Terrorist Court sa Saleh. Sa kabuuan, 24 na sospek na konektado sa mga pagpatay, o mga miyembro ng jihadist cell, ang nasentensyahan. Ang pangunahing sospek, si Abdesamad Ejud, ay 25 taong gulang at nag-organisa ng eksena ng pagpatay kasama ang 2 kasabwat, sina Younes Wazayad, 27, at Rachid Afati, 33, na kumuha video ng mga pagpatay. Ang ika-4 na sospek, si Abderraham Kayali, ay pinataas ang kanyang sentensya mula sa habambuhay na pagkakakulong hanggang sa parusang kamatayan. Si Kayali ay bahagi ng ekspedisyon sa bundok, ngunit iniwan ng grupo bago ang mga pagpatay. Pinagtibay ng korte ang nakatanggap ng mga sentensya mula 5 hanggang 30 taon sa bilangguan para sa 19 sa mga akusado, at itinaas ang isang sentensya mula 15 hanggang 20 taon sa bilangguan. Ginamit ni Ejud ang kanyang pagkakataon na magsalita bago ang hatol upang hilingin ang parusang kamatayan, dahil hindi siya naniniwala sa mga batas o karapatang pantao. Sina Wazayad at Afati ay bumigkas ng mga talata mula sa Quran. Tulad sa unang paglilitis, inutusan ng korte ang 4 na pangunahing sospek na magbayad ng 170,000 euro sa mga magulang ni Meren Yuland. Ang parusang kamatayan ay may bisa pa rin sa Morocco. Sa pagsasagawa, walang mga pagbitay na naganap mula noong 1993. Ay hanggang 2023, hinihintay pa rin ang pagbitay sa mga sospek. Noong ika-28 ng Pebrero taong 2023, nagpakamatay si Abderrahman Kayali sa pamamagitan ng pagbibigti gamit ang isang piraso ng tela na kinuha mula sa kanyang mga damit na nakaangkla sa bintana. Siya ay naghihintay ng pagbitay sa lokal na bilangguan sa Ojda. Tala ang mga labi ng mga biktima ay dinala sa Copenhagen, Denmark noong ika-21 ng Disyembre taong 2018. Ang libing ni Jespersen ay ginanap sa kanyang sariling bayan ng Ikast, Denmark noong ika-12 ng Enero. Isa ang punong ministro ng Denmark, Lars Løkke Rasmussen, ay dumalo sa libing. Si Yuland ay inilibing noong ika-21 ng Enero sa Jæren, Norway. Dumalo sa seremonya ang ministro ng kalusugan ng Norwegian, Bent Høie, at ang Moroccan ambassador na si Lamia Radi. Sa Morocco, ang balita ng pag-atake ay sinalubong ng malawakang galit at pagkondena. Ang insidente ay nakatanggap ng malawak na coverage sa internasyonal na pahayagan. Ang mga reaksyon sa mga katutubong bansa ng mga biktima ay pagkabigla at galit. Isang pampublikong torchlit vigil ang ginanap, para kay Yuland's ang native town of Brine bilang suporta sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga vigil para sa mga biktima ay ginanap sa Rabat, Morocco sa mga embahada ng Norway at Denmark, kasama ang Marrakesh at Imlil.